Hi everyone! So, this is my first vlog. It's all about abroad. So, ikaw ba kay huna nga mo abroad tungod sa kalisod diri sa Pilipinas? So, na ako yung mga gamay nga tips or mga iba't ibang uri ng mga kailangan mong dapat malaman kung ikaw ay nag-aambisyong mag-abroad para magkaroon ng pera. So, lahat tayo nangangambisyon na magkaroon ng maraming pera. Kailangan natin magtrabaho para may pera. So, ang mga naiisip natin is first, kung hindi sapat yung sahod dito sa Pilipinas, kailangan natin kahit na anong trabaho dun sa ibang bansa na mas malaki pa na kikitain natin. For example, pag-abroad. So, option yan eh. Nasa sa iyo din yan kung mag-abroad ka o hindi. So, karamihan o kadalasan naman talaga sa mga babae na nag-i-interest pumuntang abroad or gustong magtrabaho abroad para magkapera. Hindi lang para sa pera, kundi para sa ambisyon na makaluwag-luwag ang iyong pamilya. Which is, totoo naman. Lahat naman tayo nangangambisyon upang magkaroon ng pera, saka makasuporta sa pamilya, magkaroon ng sariling bahay at lupa. Isa yan sa mga dahilan o gusto natin, which is our dreams. Gusto natin mag-abroad para kumita ng pera, para ma-achieve natin lahat ng ating mga adhikain or mga layunin sa buhay. Which is, ito yung mga desire natin na umangat, na magkakunting, hindi yung gaanong hirap, kasi nga sa panahon ngayon, which is 2025, napakahirap ng bansa natin, or ang lahat ng mga bilihin, grabe, times 4, times 5. Yung shampoo nga dati 4, 5 o 6 lang yun, ngayon umaabot na ng 9, 10, 11, depende sa lahat ng mga kumpanya ng shampoo nila, tumataas na. So, kailangan natin mag-ipon ng pera. At kapag nag-abroad ka, dapat may presence of mind ka. At saka, magtiwala ka sa sarili mo at sa Panginoon. Lagi mong mabaunin ang pagdarasal. Which is, kailangan talaga kasi kapag abroad ka, ang kalaban mo dun, homesick. So, ano ba ang dapat nating mga alalahanin kapag homesick tayo? Diba, magdasal at kausapin natin ang pamilya via phone call, or kapag free time mo na, maaari mo nang tawagan yung pamilya mo. Which is yun yung ginagawa lang mga OFW natin na nandun sa iba't ibang bansa. Tumatawag sa pamilya para maiwasan yung homesick. Pero kahit na homesick ka, maaari ka pa rin magdasal. Magdasal ka. Hanapin mo yung guidance sa Panginoon. Una, para sa pangarap mo, magkaroon ka ng tiwala sa sarili mo, magdasal ka. Tapos, lagi mong tatandaan na ginagawa mo ang trabaho mo para magkumita ka ng pera. Kasi, nag-a-abroad ka para sa pera, which is para sa mga pangarap mo sa buhay. Kasi nga, tayong lahat, o sino man yung nag-aambisyong mag-abroad, ang hangad natin is magkaroon tayo ng pera. So, para magkaroon tayo ng pera, mag-savings tayo, magtrabaho tayo, magtiyaga tayo. Isipin natin ang ikabubuti ng ating pamilya. At ito ang dapat mong iwasan. Iwasan mo ang pagkakaroon ng maraming problema. Kumbaga, focus ka lang sa trabaho. Which is, kung may problema, dapat marunong kang magdala. Huwag kang sabihin mo, stress ako, magpapakamatay ako. Huwag ganon, kasi tiwala lang sa Panginoon. Lahat tayo may kanya-kanyang mga problema. Dapat magtiwala sa Panginoon at tibayan ang loob. Maging matatag. Yan yung mga dapat mong tandaan kung gusto mong mag-abroad. At isa pa, i-secure mo yung dapat fit ka sa work mo. Dapat alam mo kung ano ang gagawin mo. Presence of mind ka dapat.
nag-homesick ka, magdasal ka, tawagan mo yung pamilya mo. Kung may problema ka, idaan mo sa mabuting usapan at magkaroon ka ng guidance sa Panginoon. At isa pa, ito yung mapapayo ko kapag homesick ka. Makinig ka ng mga godly song or mga Hillsong na mga song. Yung mga nakakapagpalubag loob. At saka kung may problema, dapat ayusin. Hindi yun post-post sa social media. Huwag ganun. Dapat isa isip, isa puso, at magtrabaho ng tama. Mag-relax ng tama. Dapat yun ang dapat physically fit. Hindi yung utak mo tuliro, yung puso mo tuliro, nagkakagubot. Kumbaga yung problema mo mga nagkalukot-lukot na. Dapat iwasan mo yun. Tiwala ka lang sa Panginoon at magdasal. Yan yung pinaka the best na baunin mo kapag nag-a-abroad ka. Tama o mali? Diba tama? So, kung like mo ang video ko, i-like mo and i-share mo. And bye-bye! That's for today's video. So, pag-practice muna ako ng Tagalog kasi hindi ako marunong masyadong mag-Tagalog. Kasi Bisaya ako. So, bye-bye! Ingat kayong lahat. Kung ano mang ambisyon nyo, i-declare and dapat may goal. Makamit mo yan. Amen. Tiwala sa Panginoon and dasal. Yan yung maunin mo, tatag ng loob. God bless everyone. Bye-bye.